Son of God, in the season of history, thanks to Jesus Christ, for He gave us a new life, fills it with delight. Let us share with everyone the goodness of this season, 'cause Jesus is born for us. Christmas time, be that in all hearts, remember that Jesus came to save us. On this Christmas time, be that in all hearts, remember that Jesus came to save us. What He makes us feel inside is the love never dies. It's the love of Jesus Christ, Son of God, in the season of history. Thanks to Jesus Christ, for He gave us a new life, fills it with delight. Let us share with everyone the goodness of this season, 'cause Jesus is born for us. Christmas time, be that in all hearts, remember that Jesus came to save us. On this Christmas time, be that in all hearts, remember that Jesus came to save us. What He makes us feel inside is the love never dies. It's the love of Jesus Christ, Son of God, in the season of history. Give thanks to Jesus Christ, for He gave us a new life that fills it with delight. Let us share with everyone the goodness of this season, 'cause Jesus is born for us. Let us share with everyone the goodness of this season, 'cause Jesus is born for us. 'Cause Jesus is born for us. 'Cause Jesus is born for us. Magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi po mga kapatid. Magandang gabi po mga kapatid mula sa North, East, West, and South. Sa loob ng face mask. Face shield. Sorry. Ayan, thank you Lord. Live po kami mga Excited kapatid. lang po mga Sorry po, kapatid. mga Magandang gabi po. Sister Lisa, tayo unang panalangin muna. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Una po sa lahat, nagpupuri po kami, nagpapasalamat, Panginoon, sa isa na namang napakagandang araw na ibinigay mo ngayong gabi, Panginoon. At Lord, nawa po sa araw na ito, ihanda mo po ang aming puso, ang aming kaisipan sa pagtanggap ng iyong mga banal na salita. At Panginoon, kayo po ang manguna sa gabing ito. Lord, yung pong mga kapatiran namin na
sa kasalukuyan ngayon, Panginoon, ay bumabiyahe. Panginoon, patnubayan mo po sila, Panginoon, at na makarating ng maluwalhati sa kanilang tahanan. At Lord, sa mga kapatiran namin na lagi po at palagi ang tumututok sa aming Bible study, Panginoon. Yes, Lord. Lord, salamat po. Lord, kayo po ang manguna sa araw na to. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Meron po kaming pambugan na awitin. Oo nga po, mga kapatid, pakinggan po natin ang isang handog ng pamaskong handog ng ating Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated. Amen. Nakaibang Ibang damdamin ang aking nadarama pag sumasapit ang Setyembre. Makulay ang paligid at puno ng pag-asa. Pagdating ng Oktubre, ngunit pagsapit ng Nobyembre, ang mga tao'y abala. At pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Maligayang Pasko po, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakalamig ng simoy ng hangin at Totoo yan, napakalamig din ng mga boses natin. Thank you, Lord. Thank you, Salamat Lord. po. At, Salamat, Panginoon. Umpisa na natin kanina pa no? Napakaaga ng ating mga kapatid. Yes. Good evening po kay Sister Linda Javier at kay Brother Sister Fritchie Palma Medrano Lilo from Baguio Outreach. Ayan, magandang gabi din po, Sister Eileen Simulata ng ating Bulacan Outreach at Sister Connie Caudilla. Tita Cons, kamusta po? Magandang Ayan. gabi din po, mga kapatid. Na mula po kay Brother Edwin Lopez, Sister Christine, Sister Bea, at sa kanyang gwapong anak na si Paulo, at si Sister Ana. At doon din po sa mga taga Pangasinan, Sister Josie Umayam, sa lahat po ng clan, ng Barrera Clan, kay Minister Ali ng Sampabian, at kay Sister Vicky Tabora na taga Agoo, Pangasinan. Thank you, Lord po, La Union. Kamusta po kayo, mga kapatid? Idagdag ko na rin, nakalimutan niyo sa pamilya, si Sister Nora Lopez ng ating pala. Pako. Amen. At maging, ito rin, ngayon, si Sister Melba Dimaano from our Lipa Outreach. Good evening po, kapatid. Sister Carmela Tiso ng ating Mendez Outreach. Blessed Wednesday daw, kapatid. Thank you, Lord. Sister Ana. Ayan, magandang gabi po. Magandang gabi, Sister Rose Quintos. At paki-message naman po kami kung saan po kayong prayer group o outreaches. Kaya magandang gabi po. Welcome po, Sister Rose Quintos. Thank you, Lord. Thank you for watching po sa lahat ng taga Bulacan. Sister Cecil, Tebe, Sister Ella, si Sister Joyce, at lahat po ng prayer meeting po sa Bulacan. Mga Calderon family, happy watching po, mga kapatid. Ayan. Ayan, good evening din po kay Brother Robert Ugalde ng ating East at si Sister Oliva de la Cruz. Good evening po. Happy watching. Ituloy mo na, Sister Lisa, parang si Nanay Selly. Batiin mo ng iyong Ay, pamilya. syempre, ang special sa aking puso ang nanay ko na nag-post kanina. Nag-senior moment eh. Nakita ko Bago, nga yun. bago ang kanyang profile with my tatay in heaven. Ang aga, ang bata ni Nanay Selly Oo, doon. namimiss niya na kasi magpapasko na naman eh. Malamig ang simoy ng Amen. hangin. And good evening kay Brother Jesse Pangelio.
Ayan, thank you Lord. Binabati ko rin po ang aking nanay, tatay. Love you, tay. Love you, nay. Miss na po namin kayo. See you on Christmas. At kay Rex at kay Annalyn. God bless, nay, Thank you, tay. Lord. Happy watching po sa Ebanghelyo Family, sa Malibay, Pasay, Ninang Charity, kay Sister Jessa, sa kanyang anak, kay Royalty, at kay Brother Gerson ng Pasay, Malibay. At kay Sister Siling ng Siling Mendoza po. Ng Katandalayan. Katandala Katandala. Amen. Si Sister Ami Hernandez, kasama ang kanyang mga anak, si Catherine, siyempre yung mga apo. Amen. Si Alab at si Tala. Si Alex. Thank Ayan. you, Lord. And Sister Felicity Isabel Vizcara, happy watching from our Calo Outreach. Ito, thank you Lord. Nakita ko to, kaibigan namin to, si Sister Cristina Gamara. Hello, thank you Lord for watching. Magandang gabi po, Tina. Thank you, Lord, for watching. Sister Mabel Imperial, Luwalhati, Palakpaking Prayer Group, kasama rin po si Sister Maricel, si Brother Joel, taga Palakpaking Prayer Group. Thank you, Lord. Thank you Medyo Lord. ano muna tayo, hinga-hinga tayo. Wala ba kayo napapansin sa ating niyo ba yung kasuotan? aming mga attire ngayon? At Ito po nandito po ay- kami sa aming labas. Ito po ngayon ang view dito po sa Compi. Ayan po ang aming Panglinggo ng wika tahanan to. ngayon, mga kapatid. At ito Welcome po, po kayo. Mayora Ana, si Councilwoman Venus. Ako naman po ay gobernadora ng Compi. Mga kapatid, dinadama lang po natin ang pagiging isang Pilipina. Amen. Diba? Thank you, Lord. Para kasi medyo millennial na ang dating natin ngayon. Amen. Ayan. Medyo, ano na po, level up po kami. Chocolate, ano po to? Cupcake na po. Sa Tumana Prayer Salamat Group. po, mga kapatid. Thank you, from Lord. Tumana, Thank you, Jesus. Ang aming cupcake. Amen. Ayan. Iba pala pag nakaganito ka, no? Kapita-pitagan po ang aming dating. Meron po. Meron po, ayan. Medyo, maya-maya po ng content na. Amen. Ay, Lumalabig ito, na, Sister. merong ano, may pagbati, Sister Ami. Good evening daw po, Pastor Alex and Sister Ria. At si Sister Lulu Madeha, good evening din po. Si Brother Edward Patrick Besite, ang ang kanyang anak niya, ang anak ni Nanay Ched. Thank you, Lord. From our Lipa Outreach, Sister Ana. Sister Lisa, batiin naman natin yung ating masugid na mga manonood na pamilya ni Sister Connie Manalad na nasa Amerika. Ay, meron akong trivia dyan. Yes, ano yun? Alam niyo ba na si Sister Angel na kanyang ina ay naging worker ng ating Compi. Talaga? Ay, hindi ko na Hindi mo inabot yun. Yes, Kaya oo. nga, gobernadora ako dahil mas matanda. Alam mo talaga. Si Nanay Angel. Ayan. Sinong asawa ni Nana Angel? Si Tatay si Piping. Tatay Piping. Piping, Pero ayan. ang tunay na pangalan niya, alam niyo din ba? Ano? Perpetuo. Perpetuo Resilio. Grabe, Sister Lisa, talagang ang hirap banggitin Pilipinong Pilipino. Amen. Amen. Ayan, Si Nanay Angel, anong tunay na pangalan? Angelita. Talaga nga At naman. ang kanyang mga anak. Alam mo, Sister Lisa, nakakatuwa na malaman mo yung mga totoong pangalan ng ating mga kapatid. Kasi minsan, sa totoo lang, pag nagre-resibo ako, di ba, susulat. Kami Sabi po ko, kasi ang mga nagre-resibo. Opo. Mga kapatid, kilala lang po namin kayo sa pangalan, pero salamat na lang po sa Panginoon dahil nami-meet po kayo namin personally through our outreaches, prayer meeting, at ngayon po sa virtual prayer meeting natin, mga Amen. kapatid. Thank Bati you, naman Lord. natin yung mga anak niya, Sister Lisa, Ah, Sister Venus. Di po, ang kanyang anak ay si Brother Jojo, si Brother Harley, si Brother Richard, Sister Collie, Sister Marisa, at si Sister Banji Caraos. trivia uli. Oh, yes. Si Sister Connie, alam niyo ba? Yeah. Na pioneer yan ng youth ministry ng ating Mendez. Nabot mo talaga, Sister Lisa. Inabot ko yan. Mayroon niyang kapatid napapagkamalan ko laging kakambal niya, pero hindi pala Sister Marisa. hindi pala kambal. Sino? Sister Connie at saka Sister Banji, magkakapatid yung mga yun. Tatlo. Di pa kasi ako na-assign sa Mendez, pero Kaya salamat nga sa sinasabi Diyos. ko sa'yo, mas matanda ako sa'yo, gobernadora. Ako, congresswoman pala. Ayan, salamat sa Diyos at thank you, Lord. Sabihin mo, Sister. Ayan, thank you, Lord.
sino-sino yung kanilang mga sister wife, Sister Venus? Asawa ni Brother Harley, si Sister Maris. Ayan, magandang gabi po. Asawa naman ni Brother Jojo, si Sister Annette. At ang asawa ni Sister Connie ay si Brother Roland. Ang asawa naman ni Sister Marisa ay si Brother Melvin Roraldo, Sister Lisa. At saka kay Sister Banji. Sino asawa ni Sister Banji? Si Brother Wally. Hello. Ayan, magandang Ayan. gabi po ulit mga kapatid. Kami po yung Pasensya na nagbabalik. Nagbabalik po kami dahil may technical problem lang po. At muli, eto po kami. At nagpapatuloy bumati sa ating mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay ngayong ating Bible study. Ayan, tuloy lang po namin. At alam nyo, nakakatuwa po si Sister Connie kasi minessage ko po siya. Alam nyo kung anong sabi niya? Talagang napakahalaga daw po pala sa mga kapatiran na personally sila nababate. Alam niyo, sabi niya, basahin ko lang Sister Lisa, Sister Venus. Sabi niya, thank you Lord po, Sister Ana. Malaking bagay po sa amin, lalo na sa akin, na nagigreet po. Sobrang saya po talaga ng feelings. Family in Christ po talaga. God bless you all po. Alam nyo, talagang masarap po talaga sa pakiramdam na nababati personally kasi sa totoo lang, Sister Lisa, yung di po ba pagka, passion namin, basketball talaga. Ngayon, di ba pag naglalaro yung mga Pilipinas sa ibang bansa o kaya dito, pag narinig mo na go, alab, puso, di ba? Kahit hindi ka kilala, kahit kakapiranggot ka lang sa milyon-milyon na nanonood, pag nabanggit ang Pilipinas, tuwan-tuwa ka na. What more na nababati ka personally. Kaya, salamat sa ganitong pagkakataon na nababati po namin kayo, lalo na yung mga kapatiran natin sa ibang bansa, di ba, Sister Lisa, Sister Venus, na sila nagpapasalamat na nababati at naaalala po natin Totoo sila. yan, Sir Ana. Kaya po kami, sorry po kung medyo mahaba kasi pamilya po, langkay po kasi kaya Comfy Family po. Pag nabanggit ang isang pangalan, sunod-sunod po yan kasi karugtong po maging kaapu-apuhan ay mababanggit po. Kaya thank you Lord. Sige, pagpatuloy na natin. Good evening kay Sister Chay, Daluson ng East. Sister Edwin ng Kawilan ng ating Makati area. Si Ima. Ima, good evening. Ayan, si Ima, bising-busy kagabi ng kama, May. May. Di bali, Ima, nandyan po si Tita Ri. Na-mind ka niya na. May. Kamusta? Kamusta rin po kay Ate Winnie, kay Kuya Dong, kay Roxette, kay Boknoy. Ayan, magandang gabi po dyan sa atin sa Pampanga. Magandang gabi po. Family sila kahapon. Ibanggitin mo rin si Heidi, si Winnie. Kompleto sila kagabi sa May. Oo, si Tita Ria. Talagang sambot lahat. Thank you, Lord. Batiin din natin, mga kapatid, ang ating mga Board of Elder. Mula po kay Pastor Alex. Good evening, Pastor Alex, Sister Ria. Kay Pastor Ray Lau. Mami kay Tess. Ninang Fred. At Ninang Nilda, Ninang Tess. Pastor Oying and Ninang Remy. Pastor JB and Ninang Cora. Magandang At gabi po. kasunod din po yan, makikita nyo, ipa-flash po yung aming mga Gcash. Mga ninong, mga ninang, ipa-flash po mamaya yung mga Gcash na. Click, click, click. Shake. At good evening po kay Sister Rosalinda Alcance ng ating San Pablo. Sister Daisy Goyena ng ating East.
At si Brother June and Sister Femi ng ating Isden. Happy watching po. Ayan, thank you Lord. Salamat po, magandang gabi Brother Enol. Namimiss ka na namin dito at ang family, Sister Helen, si Esa, si Aaron, si Ainier, puro letter E yun, alam mo. Oo, puro letter E. Ayan. Ayan, natanggap na daw po yung regalo. Ayan, salamat sa Diyos. Ay, oo. Thank you po, Ninang Remy, sa taon-taon pong pagbibigay nyo ng regalo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ibalik po Thank ni you, Lord Lord sa po. inyo. At Ayan, kay Pastor oo Fred, nga. at kay Sister Huling, Para at kay Sister Tess Francisco. Ayan, ng- salamat po. Amen. Thank you, Lord. Si Lord na po ang bahalang magbalik ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Thank Lalo na po you, sa Lord. good health ng buong angkan. Amen. At tumatanggap pa po. Welcome po. Hanggang next year pa po. Ayan. Welcome na welcome po. Good Lord. evening kay Tatay Mundo, Teho ng ating Mendez, si Ayan. Shirley Barrera de la Peña ng ating Pangasinan. Thank you, Lord. Magandang gabi po, Sister Isa Kabahog ng ating Masalisi Kalo Outreach. Ayan po, magandang gabi po, Sister Cons Montinola ng ating Victoria Prayer Group. Nanay Aning, magandang Nanay gabi Aning, po. Good evening. Ayan. Ganon din po sa mga taga San Pablo, Sister Celeste at Brother Michael. Happy watching mga kapatid. Ito hindi ko kilala to Sister Alice Kahipe Dalanon. Di ko kilala. Ay, Dalanon. hindi. Taga-ano yan? Sa ibang bansa? Sister Rose Iwata na prayer group. Good evening sa Camp East. Bridge. Okay. Ayan, Si East. Sister Teresa Serrano ng ating Baguio. At Sister Marisa, ayan, nabanggit na natin kanina. Sister Connie, thank you, Lord. Si Sister Judith Anaki Cruz, thank you, Lord. Ayan, Eto, nag-message si Ima. eto rin- ay, Sabi ni sige. Ima, wala akong nakuha. Ang bilis nila mag-mine. Ima, paturo ka na kay Roxette kung paano mabilisan na mag-mine. Kaya marami pa. Good evening din po kay Sister Virgie ng C5 Prayer Group, Sister Angel, Brother Patrick, Sister Dennis at sa kanilang buong family. Amen. Ito si Brother Bato, Rib, Panaginip. Mukhang hindi natin kilala. Si ano yan, si Tito Jim at saka si Tita Ku. Magandang gabi po. From Escondo. May mga screen name kasi. Hindi, kasi yung mga RBE, alias. yung totoong pangalan niya ni Tito Jim, Ah, Escondo okay. yung E. Thank you, Lord. Yung SLE, Socorro Escondo. Ayan, may Di-reveal ko papapagawa. na, Tita Ku, kasi alam namin everyday nanonood kayo. Thank you, Lord. Mabati namin kayo personally. May pagpapaliwanag po ang ating Mayora. Thank you, Lord. Sister Joanne Sarate, good evening po. And Sister Isa Kabahug. Sister ito, nabanggit ko na rin. Sister Cons Montinola Suarez ng ating Victoria Homes. Magandang gabi, Sister Beron at Brother Ferdy, at Sister Daniel at Brother Brian. Ayan, magandang gabi po. Salamat sa panonood ng ating Good Bible evening din study. po kay Sister Eloy at saka po kay Sister Relly Pabra ng Pabro. Si Nanay Relly. Si Nanay Relly Danganan. po na Oo. Danganan. Ayan, si Ate Liza Albaran, Silvia Villanueva ng ating San Pablo. Ay, sandali, no? Medyo hindi na natin na-celebrate yung mga anniversary ng ating mga outreaches, di ba? Magtatapos na Pero banggitin na rin natin. Sige, batiin mo, yung mga Stanisa. ating North, East, West, South. Bagamat hindi tayo nakapag-celebrate ng inyo-inyong mga anniversary sa kanya-kanyang outreach, binabati pa rin po namin kayo. At itong ating December, magsama-sama muli tayo sa ating 12 days of ano yan? Blissful celebration. Amen. Thank you, Lord. Mga kapatid, mag-start po yan ng December 11, this coming Friday po. So, alam ko po, excited na po ang bawat isa na makita yung ating Christmas presentation. At alam ko mga kapatid na sabi nga most wonderful celebration muli itong ipagkakalob ng ating Panginoon. Na thank you Lord sa ating mga kapatiran na nag-participate. Sir Venus, Good evening dagdag ko din. lang to sige, Sister sige. Gemma. Sister Sister Gemma Gemma, Dimaano, thank you Lord. ng San Happy Pablo. watching. Thank you, Lord. Happy watching din po sa pamilya po ni Sister Sally Flores ng Mindez. At ang lahat po ng Flores clan po ng taga Mindez po lahat. Thank you, Lord.
Ayan, binabati ko rin po ang ating Comfy Illinois, Sister Lisa, Sister Venus, sa pamagitan ni Tita Trining. Nagising ko yata siya. At batiin ko na po ang buong, sabi nga, Comfy Illinois. At alam ko po na magkakaroon na ng Sunday Fellowship sa pamamagitan ng virtual dito sa Philippines. Amen. Kaya welcome Thank po you. mga kapatid. Batiin ko na Sister Lisa, Sister Sige. Venus, si Sister Reg and Brother Ed Hines ng ating Illinois, Sister Trining, Brother Rino Fidere, Sister Bing and Brother Jojo Magpayo, Brother Leo and Sister Jonah Umilin, Brother Don and Sister Hali Santarinala and Ziki! Ayan, Sister Michelle and Brother Ramil de Luna. Sister Lolit? Yes, Sister Lolit and Brother Brother June June Ilagan. At si Sister Norma and Brother Angel Miklat na anak ni Sister. Cora Labo ng ating Kugeyo. Imagine Prayer group. ninyo from Philippines to USA. Thank you Lord po mga kapatid. At Good salamat evening. po. Yan pong mga po. yan na nasa Amerika, galing yan dito, ang mga original na katulad ni Sister Bing sa youth, CSM. yes. Yung pamilya ng Miklat, galing yan ng Kugeyo. Yung si Brother June Isabela. and Sister Lolit, for your information po, San Pablo. ay galing po ng ating San Pablo Prayer Group. ng Kabayan! outreach. Thank you, Lord. Happy watching din po sa ating mga kapatid na taga kala Sister Josephette po, kay Brother Briggs, kay Brother BJ, Sister Joal na taga Saudi, at si Sister Brenda po na taga Davao. Thank you, Lord, for watching. At, baka makalimutan natin, ilang days na? 16 days before Christmas, mga kapatid. Malapit na. Thank you, Lord. Good evening po kay Sister Maricel Balanggit Palma, na kapatid ni Brother Ang Doti. ating hipag. Amen. Nahipag ni Sister Venus, Yes. na tita ni Dayan. Dayan. Ni Jodan, Kapatid Dave, din at saka Mr. ni Dodi. Dayan. Ni Divine. Divine. Sister Feli Alare, Nanay Feli, good evening po. Sister Jovelyn Rosales Nuwas ng ating San Juan Outreach. Si Brother Briggs, Sister Josephette, good evening po. Siyempre kasama dyan si Nanay, si Nanay Bergie. Amor. Nanay Virgie, Nanay Amor. Amen. Ng Mauban. Si BJ, ang kanyang nag-iisang anak. Thank you, Lord. Si Sister Marlene Gunting, ang haba naman ni Sister Marlene, niyo lang to no? Thank you, Lord. Good evening, Sister Marlene. And Sister Karen Beltran, ang ating Youngstown Prayer Siyempre, yung Group. asawa ni Sister Marlene ay si Brother Orly. Leo. Si Pastor Orly. Namimiss ka na namin, Pastor, sa East Ayan. Worship Center. Thank you, Lord. At binabati ko rin po yung aming virtual prayer meeting ng Kapas Paniki. Sa Kapas po muna, kay Sister Letty Garcia, si Sister Joanne, si Sister Clarice, Sister Bennett Sister Bennett at si Brother Ferdy, meron silang litsunan. Kaya mga kapatid, pag daw po kayo nagawi sa Kapas, bandang Kapas, welcome po kayo sa kanilang mini restaurant. Ngayon, pinagpe-pray po natin na magkaroon sila ng branch dito sa Kainta para mas malapit na po. Biruin mo ang kalderetang kambing. O di sabihin din Papaitan. natin, brother, welcome din po ang Kompi Sa- na mag-deliver ng lechon. Magpapalalamove. Kaya lang medyo malayo, sister. Hintayin na natin. Ayan. Oo, yung branch sa East. Kaya thank you, Lord, sister. Kay Ima at kay Sister Cecil. At sa ating Paniki Outreach, nandyan po si Sister Elena, Sister Vicky, Sister Alice, Sister Waning Saraos, si Nanay Biring, si Sister Neng. At magandang gabi po sa ating lahat dyan na nanonood. Sister Sister Ann at Nilet. Sister RJ. Nilet, Sister Nilet. Si Sister Nilet Ilagan, na manugang ni Sister Lolit at ni Ilagan. Brother Jun. Ano ko yan? Kaibigan ko yan, si Sister Hindi, Nilet. Nilet Nieles sa Tarlac Si ano yan yun? Si kapatid ni Sister Neng. Benluan. Ayan. Thank you, Lord. Good evening din po sa ating mga kapatid na taga Greenland Ladies, si Sister Rose, Sister Vicky Del Rosario, si Sister Lord Jill, si Sister Marisa, si Sister Vicky Del Rosario, Vicky.
si Sister Joy Rubio, si Sister Chay, Brother Mon. si Brother Mon at si Brother Tristan, Sister Ness, si Estrada. Sister Ness. Agnes at si Brother Tony. At ganoon din po kay Sister Jem at Brother Jem at si Sister Joanne, si Sister Letty Garcia. Si Brother JM, at saka si Sister Oyi. Ayan. Ang mga anak ni Sister Letty. Oo. Thank you, Lord. Ay. Nagugutom ka. Sister Ana, pwede kang kumain. Kasi Good evening na po rin kay Nagyaya Sister din Carmen po, no? Mahiya ng ating Blooming Treat. Treat. Kamusta po kayo, Sister Carmen? Sabi po ni Brother Arnold. Sister Nida Gelardino, good evening din po. And Sister Melby Tuzon, tungkap ng ating Pangasinan. Sister Jeanette, ng ating Los Baños Outreach. Ay. At kay Ate Mayet. Thank Ng you, Lord. Ate Mayet Australia. Magwar, good evening din po. From Australia. Etong pinakamaganda sinabi niya, good evening, beautiful sisters. Ay, yan. Tayo yun. Thank you, Lord, po, Ate Mayet. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. May libre po bang jacket kay Miss Sasa? Thank you. namin. At thank you din kay Sisi Ate Mayet kasi pagka na pumupunta kay Sasa, pag nagpakita ka doon, minamind din niya. Bigyan Talaga mo yan. ba? Oo, kaya magpapakita ka lang dahil imamind ka niya. Ngayon, binati natin si Ate Mayet. Mine! Mga kapatid, bago po tayo bumate sa mga may kaarawan ngayong araw na to, handugan po uli namin kayo ng isa pang kanta. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Hindi po Lord. kami prepared. Hindi po kami prepared. Ito na naman. Ito na lang pala tinintay taon na nagdaan. Parang kung kailan lang ating gulitain ang kanyang pagdating. Ating sambahin at pakapulihin. Pasko sa atin laging darating. Kung laging iisipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating. Kung laging iisipin ang Diyos natin. Araw ng pagsilang ng Mesiyas ng sanlibutan. Tayo'y magbigay pugay sa trono ng kaharian. Thank you, Lord. At sa ating may mga kaarawan ngayong araw na to, si Sister Kathleen Alina ng ating Kalawan Si Prayer Catherine niya, si Group. Kring Kring. Si Kring Kring. Happy birthday, Sister Kring. Si Brother Andrew de Ocampo, pamangkin to ni Sister Aida ng Crestview. Sister Nilet Ilaga ng Manugang, ni Sister Lolit and Brother June. Si Brother Romeo Padilla, Apo, ni Ninang Cora and Pastor JB. At yung last, si Brother Royalty Lucas, na apo ni Brother Jess Evangelio. Happy Happy birthday birthday po sa inyong lahat. Meron ba tayong isang baksak dyan? Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. At enjoy your special Happy day. birthday, Happy po birthday sa po, mga inyong lahat. kapatid. Enjoy your special day. Mga kapatid, hindi na po namin mababati pa itong mga kapatiran natin. Sa susunod po uli, mga kapatid, batiin po uli namin kayo at alam namin na naghihintay po na muli tayo makapakinig ngayong Bible study ng Word of God. Thank you, Lord. Tawagin na po natin ang ating mga kapatid na
Start na po tayo sa praise and worship. At ang lahat po ng tutugtog, maraming salamat po mga kapatid. Amen. Good evening po sa ating lahat at welcome po sa ating midweek Bible study. Ayan, at syempre, Merry Christmas po sa ating lahat. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kaya lahat po na nasa kanilang mga tahanan, tumayo na po kayo at sumabay po kayo ng pag-awit ng pagsamba at papuri sa ating Panginoon. Amen. Praise God with shouts of joy, all people. Sing to the glory of His name. Offer Him glorious praise. Hallelujah. Amen. Let's give a clap offering to our God. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Sige po. Alam ko pong handang-handa na po kayong magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. I will sing, I will sing, I will dance, I will dance, I will praise I will praise. the Most High God. I will sing, I will dance, I will praise the Lord. Do it all in the name of the Lord. I will clap, I will clap, I will jump, I will jump, I will shout, I will shout, and praise the Lord. I will clap, I will jump, I will shout, praise the Lord. Do it all in the name of the Lord. In whatever you do, in words or in deeds, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks giving thanks through to God the Father. I will walk, my left will walk, I with will Jesus. walk, I will run, I will run, turn around, turn around, and praise the Lord, and praise the Lord. I will walk, I will run, turn around, and praise the Lord. Do it all in the name of the Lord. In whatever you do, in words or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks giving thanks through to God the Father. We are called, we are called, we are chosen, we are chosen, we are favored and blessed by the Lord. troubles may come, storms may Storms go. may go. We have hope, we have faith that does not waver. We are ambassadors of faith, ambassadors of faith. We'll live by faith and not by sight. Not our will, but His will be done in our lives. Hallelujah, hallelujah. One more time, we are called. We are called, we are chosen, We are chosen, we are favored and blessed by the Lord. Troubles may come, troubles may come, storms may go. storms may go. We have hope, we have faith that does not waver. We are ambassadors of faith, ambassadors of faith. We'll live by faith
ambassadors of faith. We'll live by faith and not by sight. Not our will, but His will be done in our lives. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We are ambassadors of faith, ambassadors of faith. We'll live by faith and not by sight. Not our will, but His will be done in our lives. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Let's continue to worship the Lord. Oh God, you are my God, and I long for you. Lagi po nating hanapin ang Panginoon, sapagkat siya lamang po magbibigay sa atin ng kapahingahan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh God, you are my God, and I long for you. Where my being desires you, like a dry and worn out, waterless land. My soul is thirsty for you. Let me see you in the sanctuary, sanctuary. Let me see how mighty and glorious you are. Your constant love is better than life itself. And so I will praise you, and I will give you thanks as long as I live. I will raise my hands to you in prayer. My soul will feast and be satisfied. Oh God, you are my God, and I long for you. One more time. Oh God, you are my God. Oh God, you are my God, and I long for you. My whole being desires you, like a dry and worn out, waterless land. My soul is thirsty for you. Let me see you in the sanctuary, sanctuary. Let me see how mighty and glorious you are. Your constant love is better than life itself. And so I will praise you, and I will give you thanks as long as I live. I will raise my hands to you in prayer. My soul will feast and be satisfied.
with all my heart. I will be filled with joy because of you. Yes, Lord Jesus. Lord, I want to thank you. Lord, I want to thank you for the marvelous things you've done. Your love, your name reigns forever. 'Cause your unfailing love, 'cause your unfailing love, I can enter your house. I will sing and I will worship with a deepest song. Your glory is higher than heaven. Your unfailing love, 'cause your unfailing love, I can enter your house. I will sing and I will worship with a deepest song. Your glory is higher than heaven. Your name, your love, your promise, your word is true. Oh Lord, your name, your love, your promise, your word is true. Yes, it's true. Oh Lord, 'cause you're unfailing love, I can enter your house. I will sing and I will worship with the deepest song. Your glory is higher, hallelujah, than heaven. 'Cause you're unfailing love, 'cause you're unfailing love, I can enter your house. I will sing and I will worship with a deepest song.
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord po, sa ating Comfy Music Ministry. At ngayon po sa pagpapatuloy pa rin po ng ating aralin sa Psalms 119, tanungin ko po muna ang aking mga kapatid na si Sister Lisa at si Sister Venus kung ano po yung natatandaan nila at tumimo sa puso nila dito sa Psalms 119. Sister Lisa? Amen. Thank you, Lord, for the privilege. Katatapos lang nung kanta, no? Ito yung natumimo sa akin, yung about sa unfailing love ng ating Panginoon. Sabi ganito sa verse 76, sa Psalm 119 pa rin po tayo mga kapatid. May your unfailing love be my comfort according to your promise to your servant. Alam niyo ba bang inulit pa rin yan? Nabanggit pa rin yan sa verse 41 Nakalagay pa rin dito, may your unfailing love come to me, O Lord, your salvation according to your promise. Itong talagang kinakailangan natin sa kapanahon na ngayon, na pandemic, yung talagang unfailing love ng ating Panginoon. Ito ang ating palagiang nais na kamtin sa ating mga buhay. Thank you, Lord. Sir Venus. Thank you, Lord. Ako naman po dito po sa Psalm 119, verse 171. My lips shall utter praise, for you teach me your statutes. Ako po ay patuloy nagpapasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon sa word po na ito. Tunay po, pag sinabi pong utter, ano ba po ang pinopronounce o binibigkas palagian ng ating mga bibig? Ang mga salitang ito ba ay nagbibigay lagi ng papuri, luwalhati sa kabutihan ng Diyos, sa patuloy na paggalaw, pagkilos niya sa buhay natin? O pagising pa lamang ng umaga, puro pagrereklamo, marahil hindi iyon ang nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng mensaheng ito, pinakikita po ng ating Panginoon yung mga ating natututunan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ito po ay patuloy makita sa buhay nating mga Kristiyano. Thank you, Lord. Salamat, Sister Lisa and Sister Venus. Sa akin naman po ay dito sa awit 119, verse 105. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Sabi nga po dito, kaliwanagan mula sa kautusan ni Yahweh, light for the path. Salamat po sa liwanag na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. At ngayon naman po sa pagpapatuloy ng ating midweek Bible study, tawagin na po natin si Sister Nilda Francisco. Ang araw at alam ko na ito ay isang napakalaking pagpapala na mabigyan ako ng pagkakataon upang kayo ay ma-sharean. Nang hindi ko po kasama si Pastor Fred, mag-isa po ako ngayon. Salamat sa Panginoon. Ang assignment po na naibigay sa akin ay sa Psalm 119, may bandang huli na po. Ito po ay babasahin ko sa Psalm 119, 153 to 160. Sige po. Ito po ay sa New International Version, babasahin ko po siya. Look on my suffering and deliver me, for I have not forgotten your law. Defend my cause and redeem me. Preserve my life according to your promise. Salvation is far from the wicked, for they do not seek out your decrees. Your compassion, Lord, is great. Preserve my life according to your laws. Many are the foes who persecute me, but I have not turned from your statutes. I look on the faithless with loathing, but they do not obey your word. See how I love your precepts. Preserve my life, Lord, in accordance with your love. All your words are true, all your righteous laws are eternal. This is the word of the Lord. Sige, manalangin po tayo mga kapatid sa ating pag-aaral sa gabi sa araw na ito. Salamat po. Mahal namin amang nasa langit, pinupuri ka namin, niluluwalhati at sinasamba. Panginoon, sa iyo po nagmumula ang lahat ng karunungan at ikaw rin po, Lord, na nagbibigay ng kapahayagan sa bawat anak mo na ginagamit mo upang maghayag ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, hinihiling ko po na ang anointing of the Holy Spirit be upon us, O Lord, lalong-lalo na ako na gagamitin mo upang maghayag na iyong salita. Take full control, Lord. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, Lord, my Lord and my God. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
Sige. Salamat sa Panginoon po muli at ako po ay nabigyan ng pagkakataon na ma-discuss itong Psalm 119 sa 153 to 116 na verses. Ito pong na to ay, sabi ko nga ganun, tamang-tama ito na-assign sa akin kasi actually ito po ay naranasan ko. At maaring pamagatang ko to na nagsusumbong ako sa iyo, Lord. Yan. Kasi pag tinignan niyo po ito, mas maganda po sa Tagalog nga kasi, pero mamaya ko na lang po babasahin, ano. Pero ito pong, itong to, ito po ang 20th stanza. Dito po sa Psalm 119 na sinasabi nga, ito ay mayroong 176 verses. At ito po ang pang 20th. At ito po ay sa Hebrew word ay resh, R-E-S-H. At ito po yung resh meaning the 20th, yung meaning R, letter R po sa Hebrew. The modern name for this letter is resh, a Hebrew word meaning head. Hebrew, Aramaic, and Greek agree that the sound of this letter is an R. So, ito po yung letter R sa Hebrew alphabet. At ito pong in poetry, a stanza is used to describe the main building block of a poem. It is a unit of poetry composed of lines that relate to a similar thought or topic. So, pag sinabing stanza, natutuwa po ako. Ito po ay 888 pag tinignan natin. Kaya ito pong 8 na to, na 20th, so 8 times 20 is 160. So, ang last verse po nito ay 160. Kaya sabi ko, napakaganda talaga ng pagkakagawa ng scripture at kung paano inayos ng Panginoon para tayo ay i-guide at lahat po ito ay nakikita natin na all about the Lord's law o yung kautusan ng Panginoon at yan nga ginamit yung mga ibang klase ng related meaning which is decrees, statutes, so yung mga commandments. At lahat po yan ay alam natin na nag-discuss na sa mga nakaraang mga speaker natin o mga nagturo. Pero ano po ba itong 20th stanza nato ng Psalm 119? Anong gustong i-impart sa atin? Unang-una, pag tinignan po natin, ito ay isang panalangin ng isang taong nagdadalamhati o nagsasuffer, ano? Para nananalangin siya upang siya ay maligtas. Ang kanyang panalangin ay maligtas sa mga taong umuusik sa kanya. At pag tinignan natin, kuminsan nga po sa mga why do Christians suffer, lalo na kung kay Lord ka na. Alam naman po natin na napag-aralan rin natin na sa 2 Corinthians 1:5-11, ang mga suffering nito ay nagagamit upang tayo ay unang-una, makatulong doon sa mga taong pareho rin ang pinagdaanan natin, yung mga ating mga sharing. At ikalawa, para hindi tayo magdepensa sa sarili nating kakayahan. At ikatlo, para patuloy tayong manalangin, maraming mananalangin at maraming magpapasalamat sa Panginoon dahil sa ating nagawang pagtulong sa iba. So, ang doon rin sa Proverbs 20 verse 30, sabing ganun, sometimes it takes a painful experience to make us change our ways. So ito rin pong mga suffering nato, kuminsan yung ating, lalo na kung medyo matagal-tagal na tayo sa ganitong nagsisimula o nagtagal na tayo sa ating pagiging Kristiyano, nakakaranas tayo ng mga persecution. Ito po ay inaalaw ng Panginoon upang tayo ay lalong tumibay sa ating pananampalataya at maaring kung meron man tayong mga ginagawang hindi tama pa, ay makita natin at maunawaan at magbago. Kaya nga doon sa edito rin sa Psalm 119 sa verse 71, sabi, suffering was good for me because I learned your laws. So nauunawaan natin, lalo nating natututunan, mas magkakaroon tayo ng mas malalim na pangunawa, may applicable word of God na doon sa ating nararanasan. So ito pong itong ating pinag-aralan natin, itong word na sinabi sa atin, doon po sa
sa verse 153, sabing gano'n niya, "Look on my suffering and deliver me, for I have not forgotten your law." Hindi ko naman nakakalimutan, Lord, yung iyong mga utos, no? Pero ba't ako nagsasuffer? Lord, deliver me. Nagsusubok ako sa iyo, sabing gano'n. "Defend my cause and redeem me, preserve my life according to your promise." So itong tao na si David na to, na siyang may akda nito, sabing gano'n niya, "Lord, according to your promise." So meron siyang pinanghahawakang salita ng Panginoon na maaari sa kanyang magligtas sa anumang sitwasyon na kanyang kinakaharap. So, at hindi niya nakakalimutan ang di ba nakatanim na sa kanyang puso ang mga salita ng Diyos. So, ito ay nangyari sa kanya, this suffering is for our benefit. Yan. The relationship with God is all for our benefit. May relasyon siya. Sabing gano'n niya, defend my cause. Kaya, diretso siya nakaka-pray kay Lord. Ang relasyon niya sa Panginoon ay talagang kitang-kita dito sa salita na to. Kaya, yung relasyon natin, lalong-lalo na tayo nagkaroon ng personal relationship kay Lord, these are all for our benefit. Hindi benefit ito ng iba. Hindi ito. A prayer of a person who establishes a firm relationship with God is for everything is for His good. Sigurado na siya na nakikita ni Lord ang kanyang kalagayan. Kay Lord siya nagsusumbong at may buong katiyakan siya dahil sa kanyang dedication, sa pagsunod sa lahat ng utos ni Lord. Kaya doon sa Psalm 118 verses 8 to 9, ang sabi, "It is better to trust in the Lord than to depend on people. It is better to trust in the Lord than to depend on human leaders." Alam nyo, naranasan ko to. Kasi talaga namang nagkaroon po ako ng talagang matinding persecution na nag-lead sa akin para talagang dumapa, nag-stay talaga ako sa Panginoon para, kasi ang naging word ko doon, don't look back, sabing gano'n niya. Huwag mo nang, kung ano man yung nangyari nung nakaraan, sabing gano'n niya, at saka yung mga association mo with anybody dun sa pinangyarihan ng persecution mo, huwag kang lumingon, huwag mo muna silang kausapin. Lahat po talaga ay inalis ko yung communication, lahat. At ako'y nag-concentrate sa relasyon ko sa Panginoon kasi naniniwala po ako dun sa salitang, "If you please the Lord, He can make your enemies into your friends," sa Proverbs. So, doon po talaga, I really tried na doon po masiko yung favor ni Lord para talagang lahat ng aking problema during that time ay maiwasan ko. Kaya, Psalm 105, 14 to 15, sabi niya, "He allowed no one to oppress them for their sake. He rebuked kings. Do not touch my anointed ones. Do my prophet no harm." Alam niyo, kitang-kita ko po ito. Nung kami po ay ma-persecute at may nangyari sa amin na kami ay inakusahan ng kung ano-ano. Ang bigat po kasi, sabi nga sa 1 Peter 2:17, "God will bless you if you endure the pain of undeserved suffering." Pag you do not deserve it, talagang si Lord, He is on your side. Tutulungan ka niya talaga. Kaya sabi niya, "Touch not my anointed one, do my prophet no harm." Nakita po namin ang nangyari talaga doon sa mga tao. Kaya pinag-pray po rin namin sila kasi nakakatakot. Alam niyo, napaka bisa po yung salita nating mga Kristiyano. Kapag ka po tayo'y nagsalita ng it may be a curse or a blessing. Kapag ka ay naku, sabi ko nga gano'n nung napalita ang Kinlotion prayer meeting, dahil nga pinersecute na kami at kami nawala na. Sabi ko kasi sa kanila, yan na ang katapusan nyo. Alam nyo, napakabigat po talaga nung nangyari sa kanila. Kaya magbuhat noon, "Lord, have mercy on them," at hanggat maaari nga, nag-iwas na ako na mag-usap ng kahit na ano sa mga ganong pangyayari kasi napakamakapangyarihan pala ang salita nating mga Kristiyano. Talagang kapag ka ikaw ay totoong na-oppressed because you do not deserve such suffering, si Lord is on your side. Kaya, doon sa 155, sabing gano'n, "Salvation is far from the wicked, for they do not seek out your decrees. I look on the faithless with loathing, for they do not obey your word." Kitang-kita po na doon sa verse 158. Kitang-kita po natin talaga na ang diferensya ng nasa Panginoon at hindi. Ang favor talaga nasa iyo. Huwag po tayong makukan doon. Huwag tayong magkakaroon ng alinlangan.
Alam nyo, salamat sa Diyos kung hindi nyo naranasan namin, mapalad kayo. Pero once na naranasan nyo at nakita nyo, doon kayo makakapagpatotoo na totoo talaga. The Lord is on our side. He will defend us in all our sufferings. So the destiny of the wicked, kitang-kita mo. Kaya wala kang sasabi, do not fret talaga because of the wicked. Talagang hindi ka mag-aalala, hindi ka maiinggit kahit na ano pa. Dahil talagang ang favor ng Panginoon ay nasa atin. Nothing is hidden from the Lord. He knows those who reject and do not obey Him. They will not receive salvation from God. God's people do not give approval to evil schemes of faithless people. Kasi yung meaning ng loathing dito, yung sa verse 158 na faithless with loath, ay long on the faithless with loathing. Loathing means extreme disgust, masidhing pagkamuhi. Kaya kapag ka nakikita natin yung mga masasamang gawain, talagang hindi mo magugustuhan. Kaya doon sa Psalm 54, 4-5, sabing ganon, my God is my helper, the Lord is my defender. May God use their own evil to punish my enemies. He will destroy them because He is faithful. So ano yung binalak nila sa iyo? Alam niyo, yun po mangyayari sa kanila. Talagang po, babalik nga. Sabi nga, ano man yung isinumpas ng kwan, yung kapag ka hindi rin babalik po dun sa mga nag-usap na ganon. Kaya napakaganda po ng ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos. You are on the safe side, sabi nga ganon. Kayo po ay talagang mapanghahawakan natin ng mga salita. Kasi dito, kung ano naranasan ni David noon, yun din ang nararanasan natin. Kaya nakakapagpatotoo talaga si David kung ano nangyari sa kanya at kung ano nangyari sa akin na nakakapagpatotoo talaga, kaya yun po ang mangyayari. At doon po sa Psalm 58 verses 10-11 sabi, the righteous will be glad when they are avenged, when they dip their feet in the blood of the wicked, then people will say, surely the righteous still are rewarded. Surely there's a God who judges the earth. So doon natin mapapatunayan talaga, nako, sabi ko nga ganun, hindi natutulog ang Diyos. Kitang-kita niya lahat. Kaya kung ano man ang nangyari, I still prayed. Andun pa rin naman yung sa puso mo na hindi mo gusto yung nangyari. Kaya lang, hindi natin ang kalooban ng Panginoon ang lahat ng pangyayari na yon. Kaya God never fails to rescue His people. Yung feeling na, kasi dito po sa pagtinignan po natin dito sa Psalm 150, sa verse 156, sabi niya, your compassion, Lord, is great. Preserve my life according to your laws. Many are the foes who persecute me, but I have not turned from your statutes. Dito kasi parang may feeling ka na disgusted ka na. Dito si Kwan, biro mo, ang dami-daming umaaway sa'yo. Ang daming umaway kay David. Samantalang sumusunod naman siya kay Lord. Ganon din kumisan ang nagiging feeling natin, nagkakaroon pa tayo ng parang yung inis ba, o kaya yung parang disappointed ka ba na ba't ganon? Yun nga yung why do we suffer samantalang sumusunod naman kami kay Lord. Pero pag naalala mo yung compassion ni Lord, yung hesed, the loving kindness of the Lord, andun palagi, alalaman mo na, the Lord will preserve my life according to His laws. So, andun ang katiyakan. Sa Psalm 116:15, sabi, the death of one that belongs to the Lord is precious in His sight. So, hindi niya i-allow na tayo ay will magkakaroon ng to the point of death talaga. Kasi, una-una, lahat tayo, mamatay man tayo, sabi ganon, the death of one that belongs to the Lord is precious in His sight. Talagang sigurado hindi na tayo yung iiyak na, saan ka ba nandun? Kung namatay ka, sigurado sa langit ang punta. Kaya thank you Lord, because He is the God who carries our burdens day after day. He is the God who saves us. Our God is a God who saves us. He is the Lord, our Lord who rescues us from the death. Sa Psalm 68:19-20. Siya ang Diyos talaga na tumutulong sa atin. Siya ang sa Kanya lang
Alam nyo, natutuwa ako talaga pag pinag-aaralan to. Bumabalik sa akin talaga yung mga pagliligtas ng Panginoon, natatandaan ko. Alam nyo po ba na ako ay nakaranas na nakamuntik ng malunod? Diyan po kasi sa Bali 15, diyan sa amin sa Parañaque. Eh, tumataas po talaga yung sa may bandang tulay na yung tubig doon. Nung hindi pa yun ay naaayos, kahoy pa kasi yung aming tulay doon. Tumaas po yung yung baha. Eh during that time, hindi pa gaanong talagang Kristiyano kami. Nagsisimula pa lang akong umattend. Actually, si Pastor Fred, hindi pa po siya kasama sa atin sa Comfy. Nag-iinom pa po siya doon. Eh, bagyo po yun. Hindi ko na matandaan masyado kung anong pangalan ng bagyo. Si Bing po ay naiwan doon sa pinsan ko na nasa bahay namin dyan sa Parañaque. At gustong-gusto ko pong umuwi noon, eh hindi namin matawid yung kwan dahil mataas, sabing gano'n ng mga kwan. Bawal pong tumawid kasi nga malalim po yung baha. Hintayin nyo po, may rescue. Yung pala nilalagyan nila ng lubid para lumakad kami doon. Eh hindi ko na hinintay. Sabi ko, Dad, hindi. Kailangan umuwi tayo. Kaya ko yan. Sanay ako sa baha. Sanay ako sa Pasay. Sabi ko, gano'n. Yung pala, ito pong baha na to, meron po pala siyang current sa ilalim na napakalakas na kung pwede kang madala. So, tinawid po namin yun. Tama-tama, ito yung, meron po, nalubak po ako. Yung lubak na yun, siyang tumumba ako, eh nakapayong ka. So, yung tubig, hinatak na ganun yung dinala ako, hawak-hawak ko eh. Bigla akong nawala sa tabi ni Pastor Fred. Tapos, wala na. Talagang ko na ako. Nandun na ako na ready na akong mamatay during that time. Salamat sa Panginoon. Alam nyo, nawala yung pagkalasing ni Pastor Fred, denied niya po ako. Dahil kung napunta po ako dun sa talagang malalim na, hindi na ako makakupan. Nadala niya po ako dun sa maraming damo, pinahawak niya ako dun at doon talaga at ako'y nasave. Kaya, He is the God who rescues us from death. Talagang hindi niya po inalaw na, yung pala, meron pa akong gagawin, hindi pa ako namatay during that time. Bata pa po ako noon eh. Siguro mga 28, 29 pa lang ako noon. Kaya sabi ko nga gano'n, ako Lord, kung ako'y namatay nung sa kuwan na yon, doon sa baha na yon, ay di wala na. Hindi na talaga delikado kasi during that flood, may 30 namatay diyan doon sa iba-ibang lugar ng Parañaque, dahil yung mga tumawid po dyan sa tulay na yan. Sa iba-ibang tulay, kasi alam niyo naman ng mga tulay noon, lalo na't nung hindi pa maayos yung mga yung drainage. So, talagang ando ng God's assurance of God's love. Kasi doon sa verse 159, sabing ganon, see how I love your precepts. Preserve my life, Lord, in accordance with your love. All your words are true. All your righteous laws are eternal. So, andun yung talagang assurance na ipipreserve ang life natin. Kasi, depende. Kasi ikaw mismo, hindi ba, you have the boldness to say to the Lord na, Lord, mahal na mahal ko ikaw. Nakita mo naman, sumusunod ako talaga sa iyong mga kautusan. Kasi sabi ni David dito, see how I love your precepts. I preserve my life, Lord. So, kung yung boldness natin, humingi sa Panginoon ng tulong sa Kanya, kayang-kaya natin gawin yun kung talagang sumusunod ka. Kung talagang andun ka na sa posisyon na nauunawaan mo na ang Panginoon ay tumutupad sa kanyang pangako. At naniniwala ka na ang lahat ng kanyang salita sa Biblia, lahat ng salita niya na isinulat diyan ay totoo. Sabi nga ganun namin doon sa aming series ni Pastor Fred, sabi niya, may therapeutic claim ang Word of God, unlike yung mga vitamins natin na nakasulat, no approved therapeutic claim. Hindi ba, meron yung mga pagka nag-a-advertise sa TV, galit na galit si Pastor Fred doon, sabi ganun. Hindi ba sa mga, ang gamot, yung medyo mabilis na mabilis, nagsasabing ang gamot na ito ay hindi makakagaling, ganito. So, walang therapeutic claim. Pero, ang Word of God
has a therapeutic claim. All your words are true. All your righteous laws are eternal. Ay, ang sabing ganun doon sa Tagalog nga, sabi, nalalaman mo, O Yahweh, mahal ko ang iyong utos. Iligtas mo ako ayon sa pag-ibig mong taos. Ang buod ng kautos ay batay sa katotohanan. Ang lahat ng tuntunin mo ay pawang walang katapusan. Kaya nandoon talaga ang kasiguraduhan mo na ikaw ay sasagutin ng Panginoon dahil doon sa pananampalataya mo na naniniwala ka na ang lahat ng salita ng Diyos ay matutupad, lahat ng pangakong pinanghahawakan mo. Because God is an all-knowing God. He does not need anybody to teach Him. He also knows what is in any man's heart and mind. Alam niya, He is an omniscient God. Alam niya ang puso ng tao. Alam niya kung gaano kataimtim magdasal ang tao. Alam niyo po ba? Kahit na nga hindi di ba sa Romans 8:26, sabi gano'n niya, umaatungal nga ba yun? Sabi niya, kumukuhan ka na lang, paungol na nga lang eh, hindi ba? Yung words that you cannot express, na yung panalangin mo, because yun na yun eh, yung pag-groaning na, yung pagpanalangin mo sa Panginoon, yun na yun eh. Kaya, a person who professes that he loves God, loves to obey God. He believes that all the word of God are true and dependable. Kaya, sabi sa John 14:15, if you love me, you keep my commands. Kaya kung mahal natin ang Panginoon, tayo ay susunod sa kanyang mga utos. Kaya, sabi nga nun, sa John 8:51, very truly I tell you, whoever obeys my word will never see death. So kapag tayo ay sumusunod sa Kanya, we will have eternal life. We will have the second life, not second death. Psalm 118 verse 17, I will not die, instead I will live and proclaim what the Lord has done. So, sabing ganun niya, hindi tayo makakatikim dito sa ating buhay na to, hanggat tayo ginagamit ng Panginoon, hindi natin mararanasan yung COVID na yan na Pero sabi nga, si Sister Linda talagang time na niya yon. Sabi nga ganun niya, kung talagang time na niya, time na natin. Pero hanggat tayo ay gagamitin pa ng Panginoon, tayo ay andito at hindi tayo makakaranas ng anumang paghihirap dito dahil lang sa sakit na ito. Kaya sa verse 160, ang buod ng kautusay batay sa katotohanan, ang lahat ng tuntunin mo ay pawang walang katapusan. Kaya ang salita ng Panginoon ay liwanag ng ating buhay, kaya ang sabi nga ganon, salita mo'y liwanag ng aking buhay, patnubay sa aking daraanan, hindi pagpapalit, maging sa ginto at pila, tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Salamat sa Panginoon at alam ko tayo ay iingatan ng Panginoon kung tayo ay palaging sumusunod sa Kanya. Salamat sa Diyos at tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po muli sa oras na ito. Ikaw ay nagbigay ng buhay sa lahat ng salita mo at ikaw rin po, Lord, ang magbibigay ng pangunawa sa lahat ng nakarinig. We thank you, Lord. All of this we pray in Jesus' name. Amen. Sige, God bless everybody. Kakaibang damdamin ang aking nadarama pag sumasapit ang Setyembre. Makulay ang paligid at puno ng pag-asa pagdating ng Oktubre. Ngunit pagsapit ng Setyembre, pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat, maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Araw ng Pasko, hindi ko maikukubli,
Panginoon, pagdating ng Kapaskuhan. Ngunit ang tunay na regalo, buhay ang ibibigay. Si Jesus ang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Panahon ng pagbibigayan, igawad ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Anong man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko.